Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na maghahatid sa atin ng salita ng Diyos. So, muli ang pagpapala ng Panginoon ay sumbuot sa ating lahat sa panahon na ito na tayo ay nag-aaral. Purihin ang Panginoon, tayo po ay nasa episode na 95 na. So, ang topic po natin ay tungkol sa Christology. Ito yung pag-aaral tungkol kung sino ba si Jesus at ano yung kanyang ginawa. So tayo po ay napag-aralan natin last meeting yung kanyang mga divine titles. So nakita natin yung mga kiniklaim ng Panginoon na siya lamang ang may karapatan ng mga titulo na angkop lamang sa kanya. So tulad ng pangako ko sa huling episode natin, dagdag natin sa kanyang mga claims ng Panginoon yung tinatawag nating 7 I am. Kung titingnan natin, ang Panginoon po ay nagpapakilala sa pamamagitan sa ng kanyang mga salita. Para maintindihan natin yung purpose ng pag-aaral na ito, si Jesus ay nagturo tungkol sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. Isa na nga itong ah, pinag-uusapan natin ngayon, ang pag-uusapan natin, yung claim niya siya ang bread of life, siya yung tinapay ng buhay. So is mahalaga na makilala natin ang Panginoon kung ano yung ibig sabihin niya at ano yung titulo na ito na ang sabi ng Panginoon, I am the bread of life. Siya yung tinapay na nagbibigay ng buhay. So mga kapatid, ang sabi po sa Biblia, sa John chapter 6, verse 35, ito po yung sinasabi ng Panginoon. Ang sabi rito, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. So siya raw ang tinapay ng buhay. So kung titingnan natin, pag sinabing tinapay, it's physical foods ang pinag-uusapan at ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng buhay ay nagmumula sa kanya. Ang sabi nga rito, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. So merong aksyon na kailangan tayong gawin para hindi na tayo magutom. At ang sabi nga rito, ang pagkain tinutukoy dito yung spiritual hunger, yung gutom o yung kakulangan natin spiritually. Kaya nga pag sinabi nating ang Panginoon ay siya ang tinapay ng buhay, so ang pinag-uusapan natin dito yung spiritual na pagkain. Kung sinabi nga ni Jesus na sinabi nga niya sa verse 37, ang lalapit sa akin ay hindi ko itataboy kailanman. Matindi yung sinabi ng Panginoon. Kaya nga kung tayo'y lalapit sa Kanya at tayo ay kakain ng tinapay o tayo ay ah, tatanggapin natin siya na siya yung nagbibigay ng buhay. So meron tayong dapat gawin. Ang kailangan natin ay lumapit pala. Kaya kung siya ang tinapay na nagbibigay ng buhay, so kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nga pag pinag-usapan natin itong Christology, ang pinag-aaralan natin dito, kung sino Jesus at ano yung magagawa niya sa atin, ano ba yung ginawa niya. So siya pala nagbibigay sa atin ng pagkain espiritual, katulad ng tinapay, sabi nga dun sa Lord's Supper, ang kanyang katawan, ang tinapay. Sabi nga, kaya sino mang lumapit sa kanya, sabi rito, ang pangako niya ay hindi na magugutom kailanman. At pag tayo sa kanya na siya yung tinapay ng buhay, hindi na rin tayo mauuhaw. Kaya nga napakaganda kapatid nung meron tayong inaasahan sa mundong ito
na nagbibigay ng buhay. At hindi tayo basta makalalapit sa Kanya actually. Kaya nga sabi dito sa verse 37, ang sabi, lalapit sa akin ang lahat na binibigay sa akin ng Ama. Sabi rito, at hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lalapit sa akin. So para tayo pala makalapit sa kanyang anak, kailangan dalhin tayo ng kanyang ama sa kanya. So wala tayong idea sa bagay na yon. Hindi natin alam na kailangan pala natin na lumapit sa kanya bilang isang tinapay na nagbibigay ng buhay. So minsan akala natin nakakalapit tayo basta-basta sa ating Panginoon. Pero kung titingnan natin, may proseso pala ang paglapit. Una, kailangan ang ama ang magdadala sa iyo. Sabi rito, sa 37, ang sabi, lalapit sa akin ang lahat na binibigay sa akin ng ama. So, ibig sabihin, kapag hindi tayo ibinigay ng ama sa kanya, ay hindi tayo makalalapit. At kapag hindi tayo nakalapit sa kanya, hindi tayo magkakaroon ng buhay. Pero yung makalalapit naman sa kanya, ang sabi rito, ay sabi, hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Sa verse 38, ako ay bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking kalooban, kundi ang kalooban ng aking amang nagsugo sa akin. So kung titingnan natin, pag ang Panginoon ay tinanggap natin at sinampalatayanan natin. So ibig sabihin, tayo ay nilalapit ng Ama sa Kanya. Pero kung hindi po tayo mananalig at hindi tayo lalapit sa ating Panginoon, hindi para bang kung hindi natin siya kailangan sa buhay natin. Ang mahirap noon, ang sabi, itataboy niya tayo. So hindi kanya tatanggapin. At ang kalooban ng Ama, ang sabi rito, kung bakit tayo inilalagay o inilalapit ng Ama doon sa tinapay ng buhay, para hindi na tayo, ang sabi nga rito sa verse 39, ito ang kanyang kalooban, ang huwag kayong hayaang mapahamak kahit sino man sa mga ibinibigay sa akin, kundi buhayin ko sa muling araw. So, kung bakit pala tayo nilalapit ng Ama sa kanyang anak, para tayo ay buhayin muli sa huling araw. So, ang inaano nga natin dito, ang Panginoon ay nagpapakilala na siya yung bumaba mula sa langit. Ang sabi, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng amang nagsugo sa akin. So, ibig sabihin, ang Panginoon ang siyang nagsasabi sa atin na hindi siya taga rito, tulad ng last na pinag-aralan natin. Siya ay may pinagmulan, at ang pinagmulan niya yung langit na pinag-uusapan natin. Ang sabi nga, ako'y bumaba mula sa langit. At yung mga taong maniniwala at mananalig sa Kanya, ito yung mga taong nakalalapit sa ating Panginoon dahil dinala siya ng Ama doon sa Kanyang anak. O para bang ang Ama ang naglalapit sa atin sa Kanyang anak. Kaya nga kung kung tayo ay nakalapit na sa anak, so yung participation ng Ama ang naging dahilan kung bakit tayo nakalapit sa ating Panginoon. At ang sabi nga, ang sino mang makakalapit sa Kanya, ang sabi ay tutuparin niya yung kalooban ng Ama na ang sabi, bubuhayin niya ang mga inilapit sa Kanya sa huling araw. At ang sabi nga sa verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng Ama, ng aking Ama, ang lahat na nakakita sa anak at sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. So tayo, wala tayong chance na nakita natin ang Panginoon na na in physical. So hindi natin siya nakita talaga. Pero kabilang tayo sa sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga hangga't di natin nakikilala ang Panginoon, hangga't wala tayong naririnig tungkol sa Kanya, walang nangangaral sa atin tungkol sa Kanya, hindi posisible yung ating pananampalataya sa Kanya.
Pero ang magkakaroon ng pananampalataya sa kanya, sabi, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, lahat tayo gusto natin sa heaven, lahat tayo gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung tayo ay hindi makakasumpong ng tinapay ng buhay, hindi tayo lalapit sa kanya dahil, hindi tayo nanampalataya, obviously na hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit ikaw ay nagpagawa pa ng isang malaking simbahan, kahit super bait ka pa, at lalo higit kung ikaw ay ang mga deboto na kung ano-ano. Pero hangga't di po tayo nakalalapit sa anak, hindi tayo bubuhayin at hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So napakaganda ng plano ng Panginoon. Kaya nga kung tayo ay maniniwala sa Panginoon tulad ng nais ng Diyos sa atin na tayo makapanampalataya sa Kanya. So minsan, ah, hindi natin namamalayan na tayong mga umaasa sa langit ay wala palang pag-asa. Dahil una sa lahat ay hindi tayo nanalig do'n sa bugtong na anak at hindi natin siya pinaniwalaan actually bilang tinapay na nagbibigay ng buhay. So kung ang physical natin ay nangangailangan ng, tinapay, yung literal, para tayo ay lumakas at, maging, malusog. So ang spiritual na kalalagayan din natin nangangailangan din ng tinapay, which is ito yung ating Panginoon. At papaano ba makalapit ang isang tao sa ating Panginoon? Paano ba natin siya, malalapitan? Kung ang sabi kanina, ang Ama ang naglalapit sa atin sa Kanyang Anak, paano tayo ilalapit ng Ama sa Kanyang Anak? Ano ba yung dapat nating gawin? So mga kapatid, may sagot din dito ang Panginoon. Kaya nga sabi rito sa verse 44 ng chapter 6 pa rin, ang sabi rito, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng Ama na nagsugo sa akin. So walang makalalapit pala talaga sa ating Panginoon kung hindi tayo dadalhin ng kanyang Ama na nagsugo sa kanya. So maraming umaasa na sila ay napakalapit sa Panginoon o nakalapit na sa Panginoon o nakaisa ang Panginoon. Pero minsan hindi natin alam ang proseso pala. Kailangan yung Ama lang talaga ang siyang magdadala sa atin para makalapit tayo sa Kanya. So, parang, parang hindi natin alam yung gagawin natin 'pag gano'n. Paano ko ilalapit ng Ama sa Kanyang Anak? So, yun yung malaking question sa atin, eh. At sinisigurado ng Panginoon na sabi rito, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang sabi nga, at ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So nakita natin lagi na andun yung promise na bubuhayin tayo sa huling araw at nakikita din natin na ang Panginoon ang nagsasalita kasi siya nga ay nagbibigay ng buhay. At, ang di natin maisip minsan, ah, paano ba tayo dadalhin ng Ama sa Kanya? So yun ang isang palaisipan minsan. Alam niyo ba kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? O bakit tayo naghahayag ng mga salita ng Diyos? Para makita natin yung mga proseso niya, para tayo ay magtagumpay sa sanlibutan ito at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang isang taong ignorante sa salita ng Panginoon ay tinatanggalan niya ng chance yung kanyang sarili doon sa buhay na walang hanggan. Kasi wala siyang idea o zero idea talaga yung mga hindi nag-aaral ng salita ng Diyos kung papaano magkakaroon ng buhay na walang hanggan at kung papaano tayo bubuhayin muli sa huling panahon at kung sino ang bubuhay sa atin sa huling panahon. So maraming sekta rin sa panahon natin ngayon na
idini-deny yung pagka-Diyos ng ating Panginoon at tinatanggihan nila ang teaching ng Panginoon. Pero kung ang Panginoon talaga ang siyang nagbibigay ng buhay sa atin, tapos hindi ka nag-aral, wala kang narinig tungkol sa Kanya, wala kang panahon sa Biblia o sa pag-aaral, so umaasa lang pala tayo sa wala at hindi natin makakamit yung gusto nating magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So maliwanag na hindi tayo makalalapit basta-basta sa anak maliban na tayo'y dalhin ng Ama sa Kanya. So interesado po ba kayo na matutunan natin kung paano tayo dinadala ng Ama sa Kanyang anak? Okay, basahin po natin yung mga sumusunod na verse. Sabi po sa verse 45, sabi rito, nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Now, kung mapapansin natin dito na may pagtuturo pala na nangyayari. Kasi sabi nga, ayon sa nasusulat ng mga propeta, silang lahat ay tuturuan ng Diyos. So, yung pagtuturo ng Diyos, kung wala tayong ideya kung paano, so isa lang yung pwede nating basihan kung paano ba nagtuturo ang Diyos. So, remember, yung pinag-aralan natin o yung na-share ko yung Biblia o yung scripture, pinatunayan natin ayon din sa nasusulat na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang mga nakasulat dito ay nagmula sa ating Diyos. So, ibig sabihin, ang lahat ng nababasa natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit sinong ginamit ng Diyos na magsalita, kahit sinong karakter ang ginamit ng Diyos para magsalita sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, lahat yan ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos. So, ibig sabihin, anuman ang natala sa Biblia, consider as nagmumula sa Diyos. Kaya nga kung tayo tinuturuan ng Diyos, ibig sabihin, tinuturuan tayo ng mabuting balita o ng salita ng Diyos. Ganun pala nagtuturo ang Diyos. Hindi naman bababa ang Diyos sa atin para lecturean ka personally. At sino naman tayo para gawin ng Diyos yun sa atin? So tayong lahat ay pantay-pantay ang trato ng Diyos sa atin. Kaya nga kung gusto nating maligtas, so kailangan natin ng tinapay na nagbibigay ng buhay, which is ang ating Panginoon. At para magkaroon tayo nito, ang sabi nga niya, kailangan makalapit tayo sa Kanya. At kung tinuturuan tayo ngayon ng Diyos kung paano lumapit sa Kanya, ang sabi niya, kinakailangan siyang makinig. Sabi rito, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. So, meron palang pakikinig dapat tayong ginagawa. Tulad nito, mga kapatid, ang ibinabahagi ko po rito ay yung mga salita ng Diyos. Kung kayo po ay makikinig at kayo matututo, ang Ama ang maglalapit sa iyo sa kanyang anak. So, paano ba tayo makalapit sa anak? Kailangan nating makapakinig ng kanyang aral. Kaya nga kung tayo ay nakaisa ng Panginoon at tayo ay sumunod sa teaching ng Panginoon, tayo pong lahat ay mapapabilang sa na maging anak ng Diyos dahil sa paglapit natin sa Kanya. At mahalaga yung pakikinig. Alam niyo ba na kung walang magtuturo, wala pong tayong mapapakinggan. Ang dami na pong nangangaral ngayon, mga kapatid, at hindi na po kayo mahihirapan makilala ang Panginoon dahil sa mga taong ang adhika ay ibahayag yung salita ng Diyos. Ang dami po naming nangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos at lalo higit paano namin may pakikilala ang ating Panginoon.
So kami pong lahat ay instrumento ng Diyos para ibahagi yung kanyang mga salita at sa pamamagitan ng pagbabahagi namin, kayo po ay makarinig. At kapag kayo narinig, ang condition pa rin ng Panginoon ay dapat tayo natututo. Kaya hangga't maaari pinagbubutihan po namin yung aming pagbabasa, pagtuturo dahil ah, nakasalalay din pala do'n sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos kung kayo'y matututo o hindi. So, ang pagiging marunong, let's say natuto po tayo, ibig sabihin naniwala lamang tayo doon sa salita ng Diyos na ibinabahagi sa atin. So, gano'n po magturo ang Ama, kanyang salita po yung ginagamit. At kung tayo po ay naniniwala sa Biblia na yung Biblia ay salita niya, so definitely na tayo ay tinuturuan ng Ama sa pamamagitan ng kanyang salita. So, hindi imposibleng mangyari yung bagay na ito at malamang na matututo tayo dahil merong nangangaral sa atin. Kaya nga doon sa verse 46 sabi ron, akala natin 'pag tinuturuan tayo ng Ama, ibig sabihin nangangahulugan nakita natin siya. So, hindi po gano'n 'yun. Kaya nga sabi rin sa verse 46, ah, basahin ko muna ulit sa verse 45, ang sabi rito, nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nananalig sa Ama, nakikinig sa Ama at natututo ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang mula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Ayan. So, isa pa lang nakakita sa Ama, yung mula sa Diyos. Ay, sino ba nagmula sa Diyos? Di ba ang ating Panginoon? Kaya nga doon sa John 1, verse 4, ang sabi, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang nagbibigay buhay. So tayo pala, kung maniniwala sa ating Panginoon na siya yung mula sa Diyos, kaya nga sabi kanina, ako ang bumaba mula sa langit. Ibig sabihin, doon pala siya galing. Siya galing sa Diyos. Nagmula siya sa Diyos. Ipinanganak siya ng Diyos. Kaya ang tawag sa kanya, bugtong na anak ng Diyos. Kaya kung meron tayong katagumpayan ngayon, dahil narinig natin yung mga salita ng Panginoon at tayo ay natuto. So maraming nakikinig na hindi natututo. Sabihin, naging uh, head knowledge lang sila. Ibig sabihin, pag sinabing head knowledge, nakakuha ka lamang ng impormasyon, pero hindi mo naman in-apply. Yung mga natututo rito ang tinutukoy natin. Ito yung nakarinig ng salita ng Diyos and then sumusunod siya doon sa itinuturo ng Diyos. Kaya mga kapatid, tayo yung naniniwala sa ating Panginoon. So, involved yung Ama sa paglapit natin sa ating Panginoon. Hindi pwedeng hindi kasali ang Ama pagdating sa paglapit sa Panginoon. Kasi siya mismo nagsabi, ang Panginoon mismo nagsabi, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. So, napaka-strict, napakalinaw nung sinabi ng ating Panginoon. So, kung gusto nating makalapit sa Kanya, ang sabi rin ng Panginoon, magpaturo tayo sa Diyos. Ibig sabihin, makinig tayo sa Kanya. At kapag tayo po ay nakinig sa Kanya, pilitin nating matutunan para mailapit tayo ng Ama sa Kanyang anak. So kung titingnan natin, inulit niya rito, pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. So ang resulta ng pagtuturo ng Ama
o yung pakikinig ng kanyang mga aral ay makapanampalataya tayo sa Kanya, sa ating Panginoon. Kaya nga ang pananampalataya napakahalaga po. Pag-uusapan natin ang pananampalataya, lahat po ng tao ay may pananampalataya. Pero merong pananampalatayang hindi nakatuon sa ating Panginoon. Ang dami pong religion na lahat naman ay may faith. Pero anong klaseng faith ba ang hinahanap ng Panginoon dito? At kung kanino tayo mananampalataya? Maraming nananampalataya hindi sa ating Panginoon. Pero maliwanag ang sinabi ng Panginoon dito. Sabi nga, pakatandaan ninyo. May warning pa nga eh. Di ba? Babala pa. Ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. That is the promise ng ating Panginoon. At sa verse 48, ang sabi nga rito, ako ang tinapay ng buhay. Ako ang pagkain, nagbibigay buhay. Kaya sabi sa verse 49, kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila ay nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang sino mang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ito, ang tinapay na ibibigay ko ay upang mabuhay ang sanlibutan. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Mhm. Di ba? Binigay na ng Panginoon yung kanyang laman sa atin noong siya ay ipinako sa krus. Kaya napakaganda eh. Ako nga ang tinapay na nagbibigay ng buhay mula sa langit. So wala tayong pagkaligaw. Pag gusto natin magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, isang malaking ah, ah, pagpapala ito sa atin na binigyan ng Diyos ng pangalan yung bumaba mula sa langit. Kaya nga kung tayo maniniwala sa ating Panginoong Hesus na siya'y anak ng Diyos, siya'y mula sa langit na bumaba para lang ihain yung katawan sa sanlibutan ito at ito'y sinampalatayaan natin, so magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So napakaganda nung pangako ng Diyos sa atin. At hindi mahirap gawin na tayo ay sumampalataya sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay hindi pa naniniwala o hindi pa nananampalataya sa ating Panginoon, hopefully sa pamamagitan ng video na ito ay makapanampalataya tayo sa Kanya. Pilitin nating matuto tayo sa pagtuturo ng Ama sa atin. At kapag tayo ay naturuan at tayo nakinig, tiyak na matututo tayo. Dahil alam mo, ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Hindi po tayo ililigaw ng Diyos. Ang intention po ng Panginoon, ang sabi rito, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakaganda yun sa verse 47. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. So mga kapatid, ang Panginoon po ang siyang nangangako na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya lang ang gusto niya, manalig tayo sa Kanya at maniwala tayo sa Kanya na siya yung tinapay ng buhay. So sa Kanya lang pala tayo magkakaroon ng buhay at sa Kanya lang din tayo makakasumpong ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, sa susunod na episode na pag-aaralan natin, dagdagan pa natin at pag-usapan pa natin yung iba pang claim ng Panginoon na
yung IM, yung 7 So, today nakita natin at nabasa natin na ang Panginoon pala ang siyang, ah, siya yung tinapay ng buhay. So, sa next meeting pag-usapan natin siya yung ilaw ng sanlibutan. So, mga kapatid, muli nating pag-usapan sa susunod na darating na linggo ang tungkol sa Panginoon, yung sinabi niya, "I am the light of the world." So, ito yung pag-usapan natin sa susunod na meeting. Muli, salamat po sa inyong pakikinig at naway natuto kayo sa pamamagitan ng maikling video na ito. So, ang layunin po natin ay makatulong at magkaroon tayo ng kaalaman pagdating sa mga spiritual na bagay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, sumainyo ang kapayapaan at muli magkita-kita po tayo sa susunod na episode. Palain po kayo ng Panginoon.